Sa PC. Ano ka na? Ngayon. Pastor. Kanino ka live? Mo? Po, yung page. Okay. Ngayon naman tayo ay dadako na sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Ay dadako sa ating sermon proper. Tayo magpapatuloy sa ating series mula sa Juan 17 na pinamangatan nga natin in general ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Ang panalangin ng ating pinakapunong pari. At tayo ay mag-move forward na sa verses 15 hanggang 16. Yan po ang focus ng pag-aaral natin sa araw na ito. Verses 1:17, verses 15 hanggang 16. At para sa paksa natin ito, specific topic natin na ito, mula sa main topic natin, ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Ang magiging paksa natin ay pananatili sa katotohanan habang namamalagi sa sanlibutan. Yan po ang ating subtopic from our main topic. At babasahin natin, samahan niyo akong basahin ang verses 15 and 16. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Verse 16, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. At yan, i-expound natin sa araw na ito. Manalangin tayo. Aming Diyos na pinanggagalingan ng karunungan at pangunawa, tulungan ninyo kami sa pagkakataon na ito na kami ay mag-aaral ng inyong salita mula sa 1:17. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay makaunawa, ang bawat isa sa amin ay tanggapin ng mga katotohanan ninyo. Ang bawat isa sa amin ay makomfort ng mga salita ninyo at mamangha dahil kayo na aming Diyos. Hanggang ngayon ay ipinapanalangin pa rin kami dyan sa inyong kaharian. Maraming salamat, aming Diyos, na amin itong nararanasan mula sa inyo. Nawa nga may bahagi ko ng tapat at malinaw ang mga salita na nandito sa John 17:15-16 at makaunawa ang mga kapatid kong nandito sa tatanggapin nilang mensahe. Aming Diyos, ang banal na Espiritu lamang ang aming inaasahan. Kayo na aming Diyos, ang aming sinasandigan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yun nga, so, ang focus natin, verses 15-16. At ay magsimula. May mga relihiyon sa mundo na masasabi nating may pagka-intense sa certain practices nila, especially ng mga leaders nila pagdating sa pagpapakita ng kanilang debosyon sa kanilang pananampalataya. At sa mga relihiyon tulad ng Roman Catholicism,
Eastern Orthodoxy at maging Buddhism and Hinduism. Bakit ko na itong mga relihiyon na nabanggit ko, may mga intense practices. May mga extreme practices ang mga leaders nila. At sa paanong paraan? Dahil itong mga religion na to, ang mga leaders nila ay mayroong ang kanilang relihiyon ay may tinatawag na monasteries o convents kung saan namamalagi sila rito yung mga leaders nila para sa mga Roman Catholics and Eastern Orthodox, mga pari at mga madre, pumupunta sila sa mga monastery or convents, namamalagi sila doon ng ilang taon, at para naman sa mga Buddhist and Hindus, na mga magmumonghe, pumupunta rin sila sa may mga tinatawag rin silang monasteries, pero yung may specific na katawagan sa kanila, yung mga monasteryo nila. At bakit sila pumupunta doon? Pumupunta po sila doon upang ihiwalay ang kanilang sarili sa mundo at aralin ang kanilang pananampalataya at sanayin sa katuwiran ang kanilang mga sarili. Now, in its face, kung titignan natin, puro okay naman. Dahil ang kanila namang intention is to be holy, to be righteous, and to separate themselves from the world. Dahil siguro kanila naman talagang kinikilala that this world is as evil on its own. Kaya ganun ang ginagawa nila. So itong mga magpapari, magmamadre, pumupunta sila sa mga monasteries, seminaryo, para para i-separate ang kanilang mga sarili sa mundo. Ito namang mga Buddhists and Hindus na magmumonghe o naghahangad na maging monks, pumupunta rin sila sa mga monasteries and convents nila. And nabasa ko sa internet, may specific na katawagan sila sa mga monastery nila bilang mga Buddhists or Hindus. So yun ang kanilang intensyon, to separate themselves from the world, aralin ang kanilang pananampalataya, at sanayin sa katuwiran ng kanilang mga sarili. Ngunit hindi ganito ang makikita natin sa ating relihiyon at sa ating Panginoon mismo. Hindi rin natin ito nakita sa kanyang mga disipulo at mga Christian leaders ngayon. Hindi natin makikita sa Biblia na itong si Jesus sa kanyang ministry ay ilang taon na hinihiwalay ang kanyang sarili sa mundo. Hindi natin makikita sa mga disipulo niya sa Acts na bago sila humayo at ipangaral ang ebanghelyo ay kanila na munang inihiwalay ang kanilang mga sarili sa mundo. No. Ang makikita natin sa Biblia, ang makikita natin sa Christianity, ang makikita natin sa Panginoon at sa kanyang mga disipulo is that they are needed by the world. Kailangan si Jesus ng mundong ito, kailangan ang mga apostol niya ng mundong ito upang sila ang pagmulan ng katotohanan. At kung sila ay wala sa mundong ito o ihihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa mundong ito, i-isolate nila ang kanilang mga sarili, how can the world know the truth? How can the world be convicted of their sin? Hindi mangyayari yun. At hindi po ganito ang itinuturo sa atin ng Biblia. Hindi full withdrawal sa mundo ang sagot upang maging banal tayo. Hindi po ganun yun. Ang ibig pong sabihin nito, hindi natin kailangang ihiwalay ang ating sarili, i-isolate ang ating mga sarili sa mundong ito para tayo maging banal. Hindi ko rin sinasabi na okay lang na since tayo ay hindi dapat mag-isolate sa mundong ito, ay okay lang na gumawa tayo ng mga makamundong gawain. Okay?
Baka isipin natin na, hindi naman pala sagot sa kabanalan yung ihiwalay ko ang sarili ko sa mundong ito. So, okay lang naman na from time to time makagagawa ako ng mga makasalanang bagay. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Hindi po yun ang tinuturo ng Kristyanismo. Tayo ay dapat na mamalagi sa sanlibutang ito dahil tayo ay kailangan na mag-witness tungkol sa Ebanghelyo. Kailangan nating magpatotoo tungkol sa Ebanghelyo. Iyon po ang dahilan kung bakit tayo ay dapat na mamalagi. Iyon po ang dahilan kung bakit hindi natin dapat i-isolate ang ating mga sarili sa mundong ito. Hindi po ganun. Hindi po tayo mag-a-isolate just to say we are holier than other people. Hindi po iyon ang kaparaanan upang masabi natin that since we are Christians, yes, we are holy. Tayo ay banal at pinababanal ng Panginoon. Pero hindi po kasagutan ang paghihiwalay ng lubusan sa mundong ito. Okay? Ipinapakita sa atin ng Bible na si Jesus ay madalas humiwalay sa mga disipulo. Okay? May mga instances na si Jesus ay humihiwalay sa mga disipulo, pero para ano? Humihiwalay siya sa mga disipulo at sa mga tao, pero ito ang dahilan, upang manalangin, upang makipag-commune sa kanyang Ama. Yun po ang dahilan ng paghiwalay niya pansamantala. Pero hindi po yung paghiwalay na as in isolating himself, just like what the Roman Catholics, the leaders in the Roman Catholics do, the leaders in Eastern Orthodox religion do, and Buddhism and Hinduism and other religion. Hindi po ganun. Okay? Humihiwalay siya para manalangin. Makikita natin iyan sa Lucas 5:16. Sabi dito, Lucas 5:16, sabi rito, subalit umaalis si Jesus patungo sa ilang at nananalangin. May mga instances na sinasama niya ang kanyang mga disipulo, meron namang mga pagkakataon na siya lang talaga to commune with His Father. So, ganun po ang paghihiwalay niya na pinapakita sa atin sa Biblia. It's not separation from the world na nakikita natin sa mga ibang religion. Okay? Ngunit hindi niya kailanman ipinahiwatig sa mga salita niya ang kailangan nating humiwalay ng lubusan sa mundo. Hindi rin ito ang makikita natin sa buhay ng mga alagad niya. Hindi po iyon ipinahiwatig man lang, inimply ng Diyos, inimply ni Jesus na ito, gawin niyo to. For 7 years or for 5 years, huwag na muna kayong makisama sa mga tao sa mundong ito. Pumunta kayo sa isang dako, doon lang kayo lang doon. Doon kayo mag-practice ng sanctification ninyo. Hindi po ganun. Ang sanctification ay pinapractice at higit na napapatunayan at higit tayong lumalago when we are in this world at nakikibaka sa ating mga pagkakasala. Si Jesus ay ang ilaw ng sanlibutan. Yan ang sa kanya galing mismo ang salitang ito. He identified himself as the light of the world. Siya ang ilaw ng sanlibutan. At kung sa ministry niya sa mundong ito ay mas madalas siyang mag-isa kaysa makihalubilo sa mundo at mangaral, ay hindi niya napangatawanan ang pagiging ilaw niyang ito. Ang pinag-uusapan natin dito, ang tinitingnan natin dito ay si Jesucristo. Si Jesus, na siyang Diyos, siyang anak ng Diyos Ama, siya ang pinag-uusapan natin dito. At sa kanyang ministry, ang kanyang ministry ay hindi katulad noong mga nasa relihiyong nabanggit ko kanina. Sa kanyang ministry, siya ay nakikipag-interact. Siya ay actively
na nakikipag-interact sa mga tao sa paligid niya. At dahil kung siya, sabi ko nga, kung siya ay katulad nitong mga Roman Catholics, Eastern Orthodox, priest na nag-isolate na muna bago makitungo sa mundo, ay paano masasabing si Jesus ay ilaw ng sanlibutan kung hindi naman siya present sa sanlibutan habang siya ay nandirito. Nandirito nga siya physically, pero hindi naman siya nagliliwanag sa mga tao na nangangailangan ng liwanag sa kanilang buhay. So, hindi po ganoon. Okay? Jesus as the light of the world has to be present in the world, has to be interacting with the world, has to be teaching, has to be preaching to the world, has to be convicting the world of sin by His words. Yun po ang ginawa niya. At yun nga po ang ginawa niya. Siya ay ilaw. Yung sinabi ko na kung siya hindi nakihalubilo sa mundo, that wasn't the case for Jesus. The case for Jesus is that nakihalubilo siya. He dined in with sinners. Siya ay nakisalo sa mga makasalanan, hindi para magkasala kasama sila, kundi upang mangaral sa mga makasalanan. Yun ang ginawa niya. Ang ministry niya ay panay pakikipag-interact sa mga tao upang mangaral. Yun po ang kanyang ministry. Makipag-interact sa mga tao upang mangaral, magpakita ng mga himala at magligtas ng mga makasalanan. At masasabi natin, He indeed is the light of the world. Siya talaga ay ilaw ng sanlibutan. Dahil sa kanyang ministry, siya ay nakipag-interact, nakipag-usap, lahat ng mga bagay na dapat gawin ng isang mangangaral ay ginawa niya. Gayun din naman tayo ay mga asin at ilaw ng sanlibutan, sabi sa Mateo 5:13-16. At dala-dala natin ang mensahe ng Biblia. Si Jesus ay ilaw ng sanlibutan, He is the greater light, pero tayo tinawag din na mga asin at tayo din ay tinawag na ilaw ng sanlibutan, but we are the lesser light. At tayo ay nagpapatotoo sa greater light na nagligtas sa atin, na nagliliwanag sa atin. Okay? So tayo man din ay kinakailangan na magliwanag sa mundong ito since Jesus Christ is physically not here. Tayo ay iniwanan ng misyon na tayo ay dapat na maging mga asin at ilaw ng sanlibutan. Dahil dala-dala natin ang mensahe ng Biblia at nakikilala tayo sa pamamagitan ng mga matutuwid nating gawa. Bilang mga Kristyano, ang dala natin ay ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi anumang mensahe na may kabutihan naman kung pakikinggan, pero it's not enough to save. Ang dala-dala nating mensahe ay magandang pakinggan and sufficient for salvation ng mga tao na makakapakinig nito. Okay? So, since tayo ay mga ilaw ng sanlibutan, katulad ng greater light natin na si Jesucristo, kung siya, hindi niya inihiwalay o in-isolate ang kanyang sarili sa mundong ito, just to say He is holy, tayo man din, ganun din tayo. He interacted with people, and ganun din ang dapat nating gawin. We must interact with people. We must preach the gospel to the people in this world. Ganun po ang dapat natin gawin. At dapat na makita sa atin ang ating mabubuting gawa. Hindi natin kailangang lubusang i-separate ang ating mga sarili sa mundo. Okay? Hindi po natin yung kailangang gawin. Dahil sino pang mangangaral? Sino ang magtuturo? If that's the case for us. Wala. Sa halip ay sa pananatili natin dito sa mundo,
at pakikihalubilo sa madilim na mundo ay paniningin natin ang ating ilaw. Yun po ang dapat nating gawin. Dahil hindi kalooban ng Diyos na alisin natin ang lubusan ng ating mga sarili sa mundong ito. Instead, ang kalooban niya, habang nandito tayo sa mundong ito, ang pangako niya ay iingatan niya tayo. At ano pa? Gagamitin niya tayo to be witnesses of His Son, Jesus Christ. Okay? Paniningin natin ang ating ilaw. Let's learn from Jesus' prayer what He meant. Let's learn from Jesus' prayer what He meant by this. Dahil, yun nga, sabi sa kanyang salita, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. So, yun ang sinasabi niya rito. Ano nga ba ang kahulugan nito? At yun ang aaralin natin. What does He mean by this? And how should we live as Christians? How should we live as Christians habang tayo nasa mundong ito na alam nating masama? At ano ang comfort na binadala sa atin ito habang tayo ay nandito sa mundong ito? At para sa ating unang punto, kukunin natin sa verse 15a, ang sabi rito ni Jesus, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. And for our first point, it's this: ang layunin ng Diyos sa pagpapanatili niya sa atin sa mundo. Ang layunin ng Diyos sa pagpapanatili niya sa atin sa mundo. May layunin ng Diyos. Hindi niya basta lang tayo iniwan sa mundong ito. May layunin siya. Bakit nung tayo ay maging mga mananampalataya, di ba, hindi naman, ang nangyayari is hindi naman, kapag ang isang tao sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi iyon, hindi binabawi ng Diyos ang buhay na bigay niya sa taong iyon para maiwas ng Diyos ang taong iyon sa pagkakasala. That's not how it works. You get me? Hindi ganun ang ginagawa ng Diyos. Bagkus, ang mga taong iniligtas niya, after that He saved them, may ilan na nagtatagal pa sa mundong ito, may ilan na, according to His will, na hindi nagtatagal, pero hindi niya sila kinukuha agad para lamang for the purpose of na hindi sila magkasala na. Since we're called to be holy, ibig sabihin, we have to live a holy life. And sa katotohanan iyon, sa ideyang iyon, living a holy life, ibig sabihin, hindi agad kamatayan ang mangyayari after we have been saved. We still have to live. And how should we live then? Sa pagkakataon na tayo iligtas ng Panginoon. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Gayang alam ni Jesus na napakasama ng mundong ito, malinaw sa prayer niyang ito na hindi sagot ang agarang pagkuha niya sa mga alagad. Yung nga sinasabi ko, di ba? Kung ang gusto ng Panginoon na matapos niyang iligtas ang mga alagad niya upang sila ay maiwas sa kasamaan ng mundong ito, pwedeng loobin niya na namatay na rin sila ng mga panahon na iyon, pero hindi yun ang nangyari. Okay? Dahil may layunin ng Diyos kung bakit niya pinanatili ang mga alagad niya at kung bakit niya tayo pinananatili sa mundong ito. Ako naging reformed ako 2022. No, naging Kristiyano ako, nakapakinig ako ng Ebanghelyo 2018, nabautismohan ako 2018. At matagal ng panahon, 2025 na ngayon, at hanggang ngayon nandito pa rin ako. And what's the reason behind that? At kung kayo man, mga Kristiyano kayo, ilang taon man iyan,
Hanggang ngayon, nandirito pa rin tayo at hindi pa rin binabawi o hindi tayo kinukuha pa ng ating Panginoon. Dahil may purpose siya sa pagpapanatili niya sa atin sa mundong ito. Katulad rin ng pagpapanatili niya sa mga alagad niya ng mga panahon ng New Testament. Hindi niya hiniling na sila ay maging katulad ni Enoch na kinuha ng Diyos without dying physically first. At makikita natin iyon sa Genesis 5:24. Sabi rito, Genesis 5:24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Dito po, si Enoch ay hindi namatay physically. Kinuha lamang po siya ng Diyos at hindi natin alam kung paanong paraan, pero iyon ang nangyari. Hindi siya namatay physically, not by a disease, hindi sa aksidente, hindi sa kamatayan sa digmaan, hindi po ganun ang kamatayang nangyari kay Enoch. Siya ay kinuha ng Diyos. Pero hindi iyon ang kahilingan dito ni Jesus. Hindi niya hiniling na kunin po ninyo, Ama, ang mga alagad kong ito kung paanong kinuha niyo si Enoch. Hindi ganoon. Ang kahilingan niya dito, hindi ang alisin ang mga alagad niya sa mundong ito. O katulad ni Elijah na tinangay patungong langit ng isang ipo-ipo. Nakita natin iyon sa Ikalawang Hari, chapter 2, 11-12. Ikalawang Hari, chapter 2, 11 hanggang 12. Sabi rito, samantalang sila'y naglalakad, si Elias at si Elijah, samantalang sila'y naglalakad at nag-uusap, isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa at si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Hindi po siya namatay sa pamamagitan ng ipo-ipong iyon. Ang ipo-ipong iyon ay nagdala sa kanya patungo sa langit. So hindi po siya physically namatay din. So kinuha lamang siya ng Diyos patungo doon sa kanyang kaharian. So, sabi rito, iyon ay nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, mga karwahe ng Israel at mga kabayo nito. Ngunit siya'y hindi na niya nakita, at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at pinunit sa 2 piraso. So, dito makita natin na hindi namatay si Elijah, and hindi rin iyon ang kahilingan ni Jesus para sa kanyang mga alagad na, Panginoon, Ama ko, tangayin po ninyo sa pamamagitan ng ipo-ipo itong mga alagad ko para hindi na sila dumanas pa ng paghihirap sa mundong ito, para hindi na sila magkasala pa. Hindi ganun ang kahilingan ni Jesus. Diba? Hindi po ganun ang kahilingan ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Hindi rin niya niloob na ito ang mangyari, na mamatay ng kasunod niya upang maiiwas sila sa kasamaan ng mundo. Dahil nga aakyat na siya sa langit at luluwalhatiin at hindi na siya magiging physically present kasama ang mga alagad o sa anumang iba pang kaparaan ng posible para sa Diyos. Dahil kung ang kalooban ng Diyos, dahil kung ang paraan ng sanctification ay immediate glorification, ang mga alagad ni Jesus po ay hindi na makakatulad, hindi na makukonform kay Jesus sa paghihirap at sa pagpapabanal. Do you get me? Ang layunin po ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano ay maging mga banal tayo, pero sa pagpapabanal niyang ito sa atin, bago tayo maging mga banal talaga ng lubusan at mangyayari pa yun sa kanyang kaharian, itinutulad niya muna tayo kay Jesucristo sa mundong ito. Si Jesus ay banal talaga at hindi siya kailanman nagkasala. Pero alalahanin din natin na siya ay naghirap at tayo man din
ay niloloob ng Diyos na ganoon ang mangyari sa atin, na maghirap tayo in striving for holiness. Paano tayo makukonform kay Jesus in suffering and in holiness kung agad tayong kukunin ng Diyos mula sa mundong ito patungo sa Kanyang kaharian? Di ba? Hindi mangyayari yun. We cannot be conformed to Him in suffering before being glorified kung hindi na muna tayo mamumuhay in this world na napakagulo at masama. So, kaya dito, hindi niya hiniling na sila ay alisin ng Ama sa mundong ito. Hindi niya hiniling na sila ay alisin ng Ama mula sa mundong ito. Dahil may layunin ng Diyos sa hindi niya agarang pagkuha sa mga alagad niya. At makikita natin sa New Testament kung ano ang mga ito. Kung babasahin natin ang New Testament sa Acts of the Apostles and sa mga sumunod na aklat, makikita natin kung ano ang layunin niya. Unang layunin, they are to remain in the world upang magpatotoo tungkol sa Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo, dahil ang utos sa kanila na matatagpuan sa Mateo 28:18-20 ay dapat na matupad. Tingnan natin kung anong utos sa kanila sa Mateo 28:18-20. Sabi rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yun po ang isang layunin ng Diyos kung bakit ang mga alagad ay nanatili rito sa mundong ito matapos na si Jesus ay umakyat sa langit. Ano? Upang pumayo at upang gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Upang gawing mga alagad ng Diyos ang lahat ng mga bansa, upang ang mga bansa ay makakilala sa Panginoon. Kung si Jesus ay umalis at ang mga alagad niya ay agad ring sumunod sa Kanya, sino pa ang mag-witness about the gospel? Wala. The 12 apostles, Paul, kung silang lahat ay namatay matapos silang ma-convert, kung silang lahat ay namatay matapos na si Jesus ay umakyat sa langit, this world ay higit na masama kaysa sa nakikita nating kasamaan ngayon. Dahil walang ebanghelyo na mapapangaral at mapapangalat sa mundong ito. And the reason kung bakit sila ay nanatili sa mundong ito ay upang may mangaral, upang may magpalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo. Dahil kung hindi sila nanatili rito, kung hindi iyon ang kalooban ng Diyos na manatili sila rito, walang makakarating na Ebanghelyo sa Pilipinas. Walang makakarating na Ebanghelyo sa ibang mga lugar. At hindi maliligtas ang remnant ng Israel, ang mga natitirang mga alagad ng Diyos doon sa Israel. Dahil aalisin ang mga alagad niya? Dahil ngunit hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Okay, so as we look at this world today, ang dahilan kung bakit naabot ng Ebanghelyo ang bawat sulok ng mundo ay dahil tinupad ng Diyos ang pangako niya through the mission He gave to the apostles. Itong mission na ito na nabasa natin sa Mateo 28:18-20, kumilos ang mga alagad niya
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At lumaganap ang Ebanghelyo. At hindi lamang na i-preach ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil. Na katulad natin, tayo yung mga Hentil. We're not Jewish. At yun ay isa sa mga layunin ng Panginoon. Itong mga alagad niya na natili rito sa mundong ito for that purpose. At tayo man din bilang mga Kristiyano, nandito tayo, we have family, may mga kapamilya tayo, may mga kaibigan tayo. Why are we here still? Isa lamang sa mga layunin ng Diyos kung bakit tayo nandito sa mundong ito ay upang tayo makapag-witness sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. We're not called to be evangelists. Hindi tayong lahat na makakapag-evangelize. But we have to be witnesses. Kailangan natin magpatotoo. Sabi ni Pastor Rene, ang evangelism is systematic na pagtuturo. But there is also another thing which is called witnessing o pagpapatotoo. Which is not really that systematic. It's also a form of evangelism. Pero tatandaan natin that witnessing is giving out the news of how God saved us at kung ano ang ginawa niya sa ating mga buhay. So, lahat tayo are called to witness. Lahat tayo ay tinawag upang magpatotoo sa kung paano tayo binago ng Diyos. Lahat tayo ay dapat na magpatotoo. Kaya tayo nandito pa rin. Kaya tayo may buhay pa rin hanggang ngayon. Dahil tayo ay tinawag na magpatotoo sa mga tao na hindi pa at wala pa kay Jesucristo. At tatawagin pa lamang ng Diyos para sa kaligtasan na ipinangako niya sa mga tao. Hinirang niya bago palikhain ng mundo. Kaya kung ikaw man ay nandito, huwag mong akalain na you're not called to witness. You're not called for this specific mission. Sabi ni Pastor Rene, ang Christianity is missional. Hindi tumigil sa pagiging missional o sa pagmimission ang Christian religion. Okay? Hanggang ngayon, ang Christianity is missional. It has a mission. And it is to witness about Jesus Christ. Okay? So, from the Acts of the Apostles to this day, kumikilos ang Diyos through Christians by the preaching of the cross and the whole counsel of God. Okay? Kaya ngayon, unti-unti patuloy na naaabot every tribe. Every tribe. Not just every country, but every tribe. Pangako ng Diyos. From every tribe, may mga magpupuri doon sa kaharian niya balang araw na mga sumampalataya dahil nakapakinig sila ng Ebanghelyo. Kahit na sa mga kasuluk-sulukan, there are Christians being killed dahil nakakarating sila sa mga sulok na may mga hostile territory talaga sa Christianity. But those tribes, may mga patutuo na rin na ipamalita that those hostile territories against the gospel, may mga sumampalataya doon. It will be from every tribe. Sa langit, hindi lamang mga Jewish ang makita natin doon, hindi lamang mga Amerikano ang makita natin doon, but those of the littlest tribes in this world, makikita natin doon. Bakit? Dahil ang Ebanghelyo ay naipangaral sa bawat sulok ng mundong ito. And we trust God with that. Gawain niya po iyon. Gawain niya iyon. So, tayo ay ganun din. Hindi lamang ang mga alagad na kasama rito ni Jesus, kundi tayo man din, layunin ng Diyos para sa atin na tayo mangaral. Tayo ay mag-witness.
Magpatotoo tayo. Pangalawa, layunin ng Diyos na iayon ng mga alagad kay Jesucristo. Ang pagko-conform na ito ng mga alagad kay Jesus ay sa kanilang karakter, pag-iisip, at pag-uugali na maging banal ito sa bawat bahagi at katayuan. Conformity. Hindi po tayo makukonform sa Diyos, hindi po makukonform sa Panginoong Jesucristo ang mga alagad niya rito kung sila ay agarang kinuha ng Diyos patungo sa kanyang kaharian. But as we can see in the Bible, they suffered. Huwag nating akalain that the Christian life is a life without suffering. It can be an uncomfortable life. Pero ito ang masasabi ko sa inyo. In this uncomfortable Christian life, God always brings us comfort. Na kahit na tayo ay may mga pinagdaraanan din ng mga Kristiyano, He gives us comfort all the way through. Yun ang kanyang pangako sa atin. He gives us comfort all the way through. Sa buhay Kristiyano natin ito. It may not be always comfortable, pero laging nagbibigay ng comfort sa atin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. And now, yun nga sinasabi ko, pangalawang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinananatili sa mundong ito ay upang itulad ang mga alagad niya kay Jesus na kanyang anak. Ano ba si Jesus? Siya'y banal. But other than that, He suffered. He suffered. Alam niyo, kung gusto nating maging mga biblikal na Kristiyano, hindi natin dapat inaayawan ang suffering. Because kapag nandiyan ang suffering, anggapin natin iyon at yakapin natin ang pangako ng Diyos na kaya nating malampasan ang mga sufferings na iyon. Because Jesus also suffered. If we really want to become like Jesus, kung nais nating maging katulad talaga ni Jesus, hindi natin maaabot ang kabanalan kung hindi na muna tayo magiging mga sufferers for the glory of God. How much do we suffer sa mga panahon na ito bilang mga Kristiyano? And are those suffering being used by God to sanctify us? Ginagamit ba ng Diyos ang mga paghihirap na iyon upang tayo ay pabanalin na katulad ng kanyang anak na si Jesus? O ang mga paghihirap ba natin ito ay dahil sa ating mga pagkakasala pa rin? Hindi dapat maging ganun. Tayo ay tinawag sa kabanalan. Tayo ay tinawag sa paghihirap. Pero ang paghihirap na ito ay Kristiyanong paghihirap at hindi makasalanang paghihirap. Kaya tinutulad tayo ng Diyos sa kanyang anak. Layunin ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Jesus. Sabi nga sa Roma 8:29, sabi dito, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, or predestined, ang una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. In suffering, in holiness, in glory. Hindi ko sinasabing si Jesus ay kailangan mag-suffer para maging holy. He is holy, but He suffered not to become holy, but He suffered for us all. He suffered. He bled and died for our sins. At ganun din dapat tayo kung makilaban sa kasalanan. We must suffer. And again, all the way through these sufferings,
tandaan ninyo, tandaan natin, nandyan ang pangako ng Diyos to comfort us and to strengthen us. Ngunit kailangan nilang magdaan sa mga paghihirap upang matutunan ang pagiging katulad ni Jesus. Ano yun? Si Jesus lang magsusuffer? Si Jesus lang nagsuffer, pero tayo hindi. Kailangan din natin mag-suffer to really look like Jesus. To really feel the way Jesus felt. We have to suffer to understand Jesus Christ in His sufferings. Okay? Kailangan nating maghirap to really relate to Jesus Christ. And you have to suffer. Ang pag-iwas po sa kasalanan, suffering yan. Napakahirap lumiwas. But by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, we can do it. Dahil siya ang gumagabay sa atin. Isa yan sa mga Christian suffering, ang pag-iwas sa kasalanan. Okay? Ngunit kailangan nilang magdaan sa mga paghihirap upang matutunan ng pagiging katulad ni Jesus, kung kaya't naiiba ang Kristyanismo sa mga nabanggit pong reliyon kanina. Diba? Sabi kanina, yung mga hinihiwalay ang kanilang sarili sa mundo para maging banal. Pero ang tinuturo sa atin dito bilang mga Kristiyano, nananatili tayo sa mundong ito at dito natin i-practice ang pagpapabanal. Habang nakikihalubilo tayo sa makasalanang mundong ito, we don't have to isolate ourselves. Sa unang layunin nga, hindi tayo ina-isolate ng Diyos into physical death. Hindi tayo na-isolate ng Diyos. Hindi niya iniutos na pumunta tayo sa isang dako at doon na muna tayo pansamantala para hindi tayo makitungo sa mga makasalanan dito sa mundong ito. Hindi po ganon. Diba? Para sa Diyos, kayo ay humayo. Kayo ay humayo sa mundong ito. Kayo ay magpakita ng kabanalan. Kayo ay magpakita ng katuwiran sa mundong ito. Be witnesses of my glory. Be witnesses of myself. Yun ang sinasabi niya sa atin. Ang paghiwalay natin sa sanlibutan ay hindi through isolating ourselves from a world so evil, but through witnessing about Jesus and influencing righteousness to this evil world. Yun po ang paghihiwalay na ginagawa natin. Ang paghihiwalay natin ay ang hindi paggawa ng mga ginagawa rin ng mundong ito. Not physical isolation, but a holy separation. A separation which will sanctify us. Sabi ni J.C. Ryle, eminent holiness is most seen by publicly winning a victory over evil, and not by a cowardly desertion of our post in society. You understand that? Ang sinasabi niya rito, ang kabanalan ay hindi napapakita sa coward desertion o paghiwalay, at ang adverb pang ginamit niya rito sa paghihiwalay ay cowardly. Pang mga coward pala ang paghihiwalay na ganoon. Okay? Hindi paghihiwalay sa society, sa community. Kundi, ang sabi niya rito, ang holiness ay mas na ipapakita by publicly winning a victory over evil. Ganun po ang kabanalan na hahayag. In fact, we ought to be holy unto the Lord, but we're not the ones who are posting the holier than thou sign. Di ba may mga nagsasabi sa mga Kristiyano, holier than thou tayo. Yun daw ang pinapakita natin. Pero totoo naman, na dapat naman ipakita natin that we are holy. We are the saints.
Pero ang ginagawa nitong mga religion na sinabi ko kanina, sila ang nagpo-post that they are holier than thou. Diba? Sa kung paano silang maghiwalay, parang pinapamukha nila sa atin that we are not like you. Sila ang mga gustong magpamukha ng lantaran na banal sila kaysa sa atin. Pero tayo, inaamin natin na tayo mga makasalanan pa rin. And we need the grace of God. And yes, we are holier than these people. Totoo naman po yun. Totoo naman po yun. But this holiness that we have is Christ's holiness. At hindi ang sa atin. Ang kabanalan ng mga kabutihan at katuwiran na nagagawa natin bilang mga Kristiyano sa buhay natin ito ay dahil po sa tulong ng Diyos sa atin. Okay? At pangatlo, para dun sa layunin ng Diyos, bakit tayo nananatili pa rin sa mundong ito at bakit pinanatili niya iyong mga alagad niya, mga panahon na ito, na sa ating pinag-aaralan, ay para sa pagpapatatag at pagpapalakas ng katawan ni Jesus o ng iglesia. Sabi ni Pablo sa Filipos 1:21-26, sabi niya rito, at sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito ay magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako ay naiipit sa pagitan ng dalawa. Anong dilema niya? Ang aking nais ay umalis na at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti at totoo yun. Gayunmay ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. And he's speaking to the Philippian church. Ang sinasabi niya rito, kung si Pablo ay mananatiling buhay, ay ito'y benefit sa mga mananampalataya. At iyon ang pangatlong dahilan kung bakit, iyon ang pangatlong layunin ng Diyos kung bakit pinananatili niya tayo sa mundong ito. Para sa pagpapatatag at pagpapalakas ng katawan ni Jesus o ng iglesia. Ang mga iglesyang nabanggit o hindi sa mga sulat ng mga apostol sa New Testament ay naitatag sa paggamit ng Diyos sa kanyang mga alagad. Dahil may mga, dito sa New Testament, may mga churches naman dito na hindi isinama ang mga maaaring sulat ng mga apostol sa kanila, hindi isinama dito sa canon of Scripture. Pero for sure, may ilan pang mga iglesia ng mga panahon na ito. Hindi lamang itong mga nakikita nating churches like the Philippian Church, Ephesian Church. May ilan pang mga churches. At ang mga iglesia pong ito na itatag, pinatatag, at pinanatili at pinalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At ang mga alagad niyang iyon ay pinalakas ang mga iglesyang ito sa paanong paraan? Sa patuloy nilang pamumuhay sa mundong ito. Nanatili sila sa mundong ito. At ginamit sila ng Diyos upang palakasin ang mga iglesyang iyon. Ang mga iglesyang ito ay naghirap sa mundong ito, ngunit ang mga apostol, kagaya ni Pablo, ay nagkakaisa sa motibasyong ito. Magpatuloy at manatiling kasama ng mga mananampalataya para sa ikasusulong at kagagalak nila. So, yun. Kaya tayo ay nandito, kaya may mga preachers, may mga pastor, ang mga iglesia, para mapanatiling matatag ang mga iglesyang iyon. Nakita natin dito ang kahalagahan ng bawat miyembro ng katawan ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Sa parehong mga kadahilanan tayo nais panatilihin ng Panginoon.
sa mundong ito. Anong mga kadahilanan iyon? We are to be witnesses of this world. Pangalawa, kinoconform o tinutulad tayo kay Jesucristo. At pangatlo, tayo ginagamit upang palakasin ng isa't isa sa katawan ng Panginoong Jesus. At yun ay ang kanyang iglesia. Hindi pa man tayo iglesia ngayon. Yun din ang dahilan kung bakit tayo nandito pa rin sa mundong ito. Hindi tayo inaalis pa ng Panginoon. Ginawa niya tayong mga ilaw at asin upang magpatotoo sa kabutihan at pagliligtas ng Diyos sa atin. Nililikha niya tayong katulad ng anak niyang si Jesus sa kabanalan. Ngunit dapat din tayong magtiis sa mga bagay na ito ng maraming pagtitiis at gayon din naman, hindi man tayo lahat mga mangangaral, ginagamit din ang bawat isa sa atin sa iglesia sa pagpapatatag at pagpapalakas nito. So ang mga kadahilan ng iyon ay dapat nating tandaan. Kaya't ang kahilingan dito ni Jesus, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan at dahil sa mga layunin nito. At hindi ito exhaustive na mga kadahilanan. Ito lamang ay mga general na kadahilanan, layunin. At para sa pangalawa nating punto, kukunin natin sa verse 15b, ang sabi rito, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kundi ingatan mo sila sa masama. Again, hindi niya hiniling na alisin ang mga alagad niya sa sanlibutan. Pero, habang sa pananatili nila rito sa sanlibutan, ang kanyang hiling naman sa kanyang Ama ay ang ingatan sila habang sila ay nandirito. At kung tayo ay nandirito sa mundong ito, ang ginagawa ng Diyos ay ingatan tayo habang tayo nandito. Hindi madali ang buhay Kristiyano. Ito ay isang buhay ng pagtitiis, pagtsatsaga at pagsunod sa ating Diyos. Yun po ang buhay Kristiyano. Hindi niya ipinangako ang best life now na ang meaning ng karamihan ay comfortable and wealthy life. Yun ang madalas na madinig natin sa mga prosperity gospel preachers na hindi nakakaunawa kung ano ba talaga ang kahulugan ng Christian life. Hindi niya ipinangako ang best life now na malaya sa anumang sorrow o kapigatian. Ang sabi niya ay mahirap. Kung kaya't, ang sabi niya sa atin, mahirap. Mahirap ang Christian life. Kung kaya't siya'y nag-iwan ng helper, ang banal na spirito, dahil hindi natin kayang mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Kaya't sa paghihirap natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano, kailangan natin ang gabay ng Holy Spirit into living in this world. Kagaya ng nauna niyang request sa Ama, pag-iingat pa rin ang hinihingi niya sa Kanya para sa mga alagad. Basa natin iyon sa preceding verse dito sa John 17. Pag-iingat ang hinihiling niya. Ang ingatan, ang salitang ingatan ay iyon ngang pagbabantay at pagpapanatili. Yan ang ibig sabihin ng pag-iingat. Ngunit saan? Pagbabantay at pagpapanatili saan? Pag-iingat mula saan? Pagbabantay ito sa mga atake ng masama at pagpapanatili sa atin sa mga salita ng katotohanan na ating nalalaman. Diba? Sabi niya rito, kundi ingatan sila mula sa masama. Nauna, of course, sa source ng kasamaan, ang diablo. Kailangan nating maingatan doon. The devil is actively pursuing Christians. He's not pursuing unbelievers. Unbelievers are already his. Pumapanig na yun sa kanya. Satan is actively pursuing Christians. Tayo ang target ng diablo. Kaya ang sabi dito ni Jesus, ingatan mo sila mula sa masama. Ingatan tayo unang-una sa diablo, nagpromotor ng kasamaan. Inaatake tayo ng masama
lagi. At kailangan tayong bantayan mula sa mga ataking ito at kailangan tayong panatilihin sa mga salita ng katotohanan na ating nalalaman. Once na mahiwalay tayo sa mga salita ng Diyos na ating nalalaman, ang mangyayari is that mailalayo tayo nito at dadaliin tayo ng ating mga sarili sa pagkakasala sa ating Diyos. Pansinin natin ang pag-iingat din ito ay hindi iniaasa o iniatang ni Jesus sa bawat alagad. Sapagkat ang sabi rito ni Jesus, kundi ingatan mo. Sino ang kinakausap dito ni Jesus? Ang kanyang Ama. Kundi ingatan mo sila mula sa masama. At ang sinasabi ko rito sa inyo, pansinin natin na ang pag-iingat na ito na sinasabi ni Jesus ay hindi niya iniaasa o inatang sa bawat alagad. Hindi niya sinabi rito na ingatan ninyo ang inyong mga sarili sa masama. Ang sabi niya, ingatan mo, Ama, ang mga alagad kong ito. Diba? Because we don't have the power. We don't have the power na maingatan ang ating mga sarili sa kasamaan at sa dyablo. Ito ay nagmumula sa Diyos lamang. Diba? Yan ang dapat na makita natin dito. Hindi siya, si Jesus, pinapakita lamang niya dito, hindi siya nagtitiwala sa kakayanan natin. Ipinagkatiwala niya tayo sa Ama. Ipinagkatiwala niya ang mga alagad niya sa Ama. At itong masama nga, hindi naman ito necessarily tinutukoy ang persona ng dyablo na ating kaaway, ngunit siya bilang promotor ng kasamaan ay ang pangunahing nag-uudyok sa sino mang tao na magkasala sa Diyos. So, itong masamang ito na tinutukoy dito ni Jesus, kabilang na rito si Satanas, pero ang masamang ito ay lahat ng mga kasamaan sa mundong ito. Ang sinasabi dito ni Jesus, ingatan tayo ng Diyos mula sa dyablo at sa mga kasamaan niya at sa mga kasamaan na nandito sa mundong ito. Again, ang sinasabi ni Jesus, not our power, not by our power, but by the power of God lamang. Natin magagawang mabantayan at mapanatili sa mga katotohanan ng Diyos. Mamasama rito ay tumutukoy sa pangkalahatan o kabuuang kasamaang patuloy na nag-iimpluwensya sa sanlibutan. If we don't see that in this world, nagkukulang tayo sa pagiging discerning natin. This world is evil. Influences evil. Mga tinitingnan natin dito, mga nakikita natin sa cellphone natin, sa paligid natin, karamihan ay majority sa mga nakikita natin evil, and it influences us to do such things na hangad na gawin natin ng dyablo. At mag-ingat tayo, pero ang pag-iingat niyang ito ay manggagaling sa Diyos. Ito ay anumang, ang masamang ito na tinutukoy rito ni Jesus ay anumang makapagdudulot sa isang Kristiyanong magkasala sa Diyos. Iyon ay masama at dapat tayong mabantayan at maingatan mula sa mga ito. Ang pangako sa atin ni Jesus sa prayer na ito ay sigurado. Huwag nating isiping ang kahilingang ito ni Jesus ay sinagot ng no ng Ama. Makaisipin natin that this prayer is answered with a no by God. No. Ito ay sinagot ng Ama. At sana napapansin natin bilang mga Kristiyano at nararanasan natin na ang pangakong ito ng Diyos sa atin while we are here in this world. Si Jesus bilang Diyos, alam niya ang higit na makakabuti sa atin at hindi niya tayo bibiguin kahit kailan. Makakaasa tayo sa pag-iingat ng Diyos
which comes to our last point. Mabilis na lamang. Sabi rito, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Ang second point nga pala natin, hindi ko ata nasabi, ang pangako ng Diyos habang namamalagi tayo sa mundo. At ang pangako nga niya ay pag-iingat sa atin habang tayo nandito sa mundong ito. Now, para sa third point and last point natin, sa verse 16, mas makikita natin dito, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. And this is our last point. Ang katangian nating bigay ng Diyos. Ang katangian nating bigay ng Diyos. You see, tayo nandito sa sanlibutang ito, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo ay nasa sanlibutang ito na namamalagi pa rito sa sanlibutang ito, but we are not meant to be like the world. Hindi tayo dapat maging katulad ng mundong ito, kahit na tayo nandito sa mundong ito. Bakit? Ang sabi rito, ang argument dito ni Jesus, hindi sila taga-sanlibutan. Why? Because they are mine. Hindi sila taga-sanlibutan dahil sila'y sa akin, at since sila ay sa akin, at ako hindi taga-sanlibutan, hindi rin sila taga-sanlibutan. Ito ay sigurado dahil sa existing truth, ang pag-iingat na pinangako sa atin ng Diyos ay sigurado dahil sa isang existing truth tungkol sa atin. Na sino mang hindi totoo sa aspetong ito ay dapat na malungkot, matakot at maghangad na matawag din ganito. Ito ay ang katawagang hindi taga-sanlibutan. Tinatawag ba tayo? Is this our identity? Tinatawag ba tayo ng Diyos na hindi ka taga-sanlibutan? Because what He meant by because what He means by that is we are His. Tayo ay sa Kanya at hindi na tayo sa ating mga sarili. Kung kaya dapat na ang susundin na natin ay siya at hindi na tayo. Since we are not of this world anymore, hindi sila taga-sanlibutan. This identity rises from the fact that we are justified and we are adopted into the heavenly family of God. Yun po ang dahilan kung bakit itong identity ito ay totoo sa atin. Naging totoo ito, this became our identity because we are, and if we are, justified and adopted into the heavenly family of God. Heavenly family, not worldly family. Since we are not of this world, ang sinasabi lamang niya sa mga Kristiyano is you belong to the family of God in heaven. Doon ka nabibilang at hindi na sa sanlibutang ito. Dahil ikaw ay kabilang na doon sa makalangit na pamilya ng Diyos. Kaya hindi na tayo matatawag pang mga taga-sanlibutan. Kasi sabi sa Philippians 3:20-21, ang sabi doon ni Paul, our citizenship is in heaven. Kahit hindi po tayo taga-sanlibutan, kung ikaw man ay isang mananampalataya, I can assure you, sabi sa Panginoon, sabi sa salita ng Panginoon, our citizenship is in heaven. Ang lugar natin, ang bayan natin ay langit at hindi na itong mundong ito. Yes, we are still here, pero hindi po tayo mananatili rito. Balang araw, mapupunta tayo sa bayan na ipinangako sa atin ng Diyos. At totoo lang, ang unequal yoking ay hindi lamang ginagamit sa pagkakaroon ng relationship sa isang di mananampalataya na madalas nating madinig. And yes, tama naman na gamitin niyo doon. Ngunit ito rin ay para sa pamumuhay Kristiyano natin. We cannot be unequally yoked with this evil world. Sabi ni Paul sa 2 Korinto 6:14-15, there is no partnership with righteousness and lawlessness.
There's no fellowship between light and darkness. There is no harmony between Christ and Belial na katawagan kay Satanas. And no common thing between believers and unbelievers. Ang sinasabi ko lamang sa inyo is this: we cannot be like the world anymore. Kahit na tayo nandito pa rin sa mundong ito. Dahil walang partnership ang katuwiran at ang kasamaan. Hindi po ito magiging magka-partner. Hindi maaari. There's no fellowship, walang pakikipagniig, walang communion between light o liwanag and darkness o kadiliman. There's no harmony between Christ and Belial dahil magkalaban ang dalawang entity ito, si Kristo at si Satanas ay magkalaban. And no common thing between believers and unbelievers. Yan ang sinasabi sa atin. Hindi tayo dapat magkaroon ng maling pakikipagrelasyon sa mundong ito. Hindi maaari. Dahil tayo tinawag sa kabanalan at katuwiran. Hindi tayo dapat makibagay pa sa sanlibutan dahil hindi tayo taga rito at dapat pa tayong mas magalak dahil si Jesus na mismo ang nagsabi nito. Nagagalak ba tayo sa katotohanan ito? Hindi tayo dapat malungkot na hindi na tayo maaaring gumawa pa ng mga dating ginagawa natin with our friends, with the people that we enjoy within the past. Kung tayo ay isang Kristiyano, dapat na maunawaan natin that this must be our life now. We are not to be living like that anymore. We are to live a holy life. Okay? Tandaan natin yan. At magalak tayo dahil si Jesus na mismo ang nagsabi nito na since we are not of the world, hindi na tayo taga-sanlibutan. Tayo ay dapat nang mamuhay para sa Kanya. At sabi pa niya, yun nga, ang basis niya, bakit niya nasabi na hindi na tayo taga-sanlibutan dahil siya ay hindi taga-sanlibutan. Sabi rito, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pumarito si Jesus at nagkatawang tao, may tinuluyan man siyang bahay at inuuwi ang pamilya noon. Ang mga ito ay walang kapangyarihang ideklara na palibhasay ganito, taga-sanlibutan na siya. You understand that? Kahit na ganoon na may pamilya siya dito na inuuwian noon, may bahay na tinutuluyan, he was never of the world. Hindi siya kailanman naging taga-sanlibutan. Kagaya din natin. Okay? Hindi na tayo taga-sanlibutan. Dati, oo. Pero ngayon, kung ikaw ay ligtas, you're not anymore. We're not anymore. At panghawakan natin ang identity ito. Why do we keep on running after an identity, isang pagkakakilanlan na pangit sa harapan ng Diyos? This is the best identity we can ever have. This is how we must identify ourselves. I am not of the world. Hindi ako taga-sanlibutan. Ang citizenship ko ay sa langit. Ako ay bahagi ng makalangit na pamilya ng Diyos. Yun ang sabihin natin kung ikaw ay mananampalataya. Dahil si Jesus ay hindi rin taga-sanlibutan. Hindi na rin tayo taga-sanlibutan kung tayo ay sa Kanya. He did not hate the world para sabihing may diin na hindi siya taga-sanlibutan. He loves the world. Yun ang sinasabi niya sa John 3:16. Gayon nga lamang, it's just the fact that He descended and from where He came from is His home and from where He is. Okay? Bumaba man siya sa mundong ito at malagi siya sa sanlibutang ito, hindi nagbago ang pagiging tagalangit niya. Nanatili siyang tagalangit kahit na nasa lupa siya. At ganun din po sa atin.
Nandito pa tayo sa sanlibutan ito, pero ang declaration na dito ng Diyos sa atin, tayo tagalangit. Do you get that? Diba? Maggalak tayo sa katotohanan iyon. Hindi na tayo taga-sanlibutan. Tagalangit na tayo. Just as Jesus Christ, when He descended into this world, He never said, taga-sanlibutan ako, ngayong nasa sanlibutan ako. No. He remained, His citizenship remained in heaven. Why? Because He is the King of heaven. Siya ang naghahari sa langit. Ang pagiging hindi niya taga-sanlibutan ay nagpapatibay ng hangarin niyang maitulad tayo sa Kanya. Dahil ang kauuwian itong paghihirap natin sa mundong ito, pagpapakabanal natin sa mundong ito, ang kauuwian nito, ang kahihinatnan nito, ay pagkatulad sa Kanya. Hindi lamang sa kabanalan, kundi sa kung saan siya naroroon. And sa kung saan siya naroroon, it's a holy place. It's a holy place. Kagaya rin ng kahilingan niyang pag-iingat sa atin, inulit ding muli ni Jesus ang tungkol sa pagiging di taga-sanlibutan niya. And all of this repeatedly mentioned by our great high priest. Hindi dahil sa kailangang pilitin niyang pilitin ng Ama na tuparin ito, kundi upang ipakita sa atin na ang puso ni Jesus, na lubos niya tayong iniibig at siya'y nagmamalasakit sa atin. Okay? Tandaan natin iyan. Minention niya ito paulit-ulit. Inulit niya ang kahilingan niyang ingatan tayo sa masama dahil iiwan niya ang mga alagad niya sa sanlibutan. Tayo man din bilang mga kasalukuyang Kristiyano, nandito rin tayo, hindi pa tayo tinukuha ng Panginoon at iniingatan niya tayo, tinutupad niya iyon. And He also repeated this saying na hindi siya taga-sanlibutan. And now, He said this, sinabi niya, kagaya niya na hindi taga-sanlibutan, ganun din tayo. At dito natin makikita ang nais niya para sa atin. Ang pag-ibig niya at pagmamalasakit niya sa atin. Na nais niyang maging katulad tayo sa Kanya. And this is the way He loves and cares for us. How? He assures us of His promise to keep us. Okay? Ganito niya tayo ibigin at pagmalasikitan. He assures us of His promise to keep us, and He conforms us to His image because our identity is in Him. Okay? Ang pangako niya sa atin, to keep us. Ingatan tayo. Ang ginagawa niya sa atin ngayon ay ang itulad tayo sa Kanyang sarili. Yun ang ginagawa niya. And to conform us to His image because our identity is in Him. Kaya naman, makakasiguro rin tayo sa kasalukuyang panahon na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil nagpapatotoo siya sa mga sulat ng mga alagad niya sa New Testament na sila nga talaga'y iningatan niya at ginamit niya sa mga kamangha-manghang, mga kaparaan. Okay? So itong mga ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, makikita natin sa New Testament how He fulfilled His promises to them. We can trust God na ang mga parehong pangako niya sa atin ay tutuparin niya rin. Yan ang tatandaan natin. Kaya para sa ating application, unang-una, mamuhay tayo ng ayon sa layunin ng Diyos para sa atin kung bakit niya tayo pinananatili pa rin sa mundong ito. Again, kung ikaw ay isang taong niligtas ng Diyos, may layunin ang Diyos para sa atin kung bakit tayo nananatili pa rin sa mundong ito. At nabanggit ko nga kanina, number 1, it is to witness to unbelievers, to this world, about what God has done to us, kung anong ginawa sa atin ng Diyos. And hindi laging kailangan na magsalita tayo o mag-preach tayo ng gospel, kundi itong buhay natin dapat makitang tayo'y binago ng Diyos. That
old Rister is gone and there is a new Rister na nakakaharap ng mga tao sa mundong ito. Dapat na makita, mapansin iyon ng mundo sa bawat isa sa atin if we truly are saved. Hindi maaaring ganun pa rin tayo sa dati nating pagkatao. Okay? We must witness. We witness, yes, dapat magbabahagi tayo ng gospel, but again, our life, itong buhay natin mismo ay dapat na magpatotoo tungkol sa mga bagay at mga kamangha-manghang gawa ng Panginoon. At ano pa iyon? Layunin pa niya, bakit tayo nandito pa rin sa mundong ito is itulad tayo sa kanyang anak na si Jesus. At yung pangatlong sinabi ko, ang pagtutulad na iyon, again, suffering and holiness. Huwag nating itaboy ang suffering. Because in suffering, mamumunga ito ng pagpapatatag sa ating pananampalataya. And of course, holiness. At yung pangatlo nga, layunin niya na tayo ay magpalakasan dito sa ating gawain sa iglesia. Okay, so pinanatili tayo sa mundong ito ng Diyos, ipamuhay natin kung bakit tayo pinananatili ng Diyos dito sa mundo ito. Pangalawa na application, magtiwala tayo na ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga pangako at tunay na iingatan tayo sa masama. Magtiwala tayo. He did it to His disciples in the past. He did it to the Reformers, to the Puritans, to the mga mananampalataya ngayon, at maging sa atin. Baka isipin natin, napakaliit nating kongregasyon. Siguro ang Diyos ay gumagabay lamang doon sa mga malalaki at maraming miyembrong kongregasyon. Hindi po. Sa bawat congregation kung saan siya'y ipinangangaral, sa bawat kongregasyon kung saan ang katotohanan niya ay naipapahayag, nandoon siya at iniingatan niya ang bawat mananampalataya roon. Okay, makakasiguro po tayo niyan. Tutupad siya sa kanyang mga pangako dahil ganoon siya. Siya ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako dahil siya ay Diyos na tapat. Pangatlo, at huli nating application, magalak tayo sa katotohanan ng tayo ay mga di taga-sanlibutan. If we are called by God sa identity na tayo ay mga tagalangit, magalak tayo. If God said to us, hindi ka na taga-sanlibutan because you are mine, tagalangit ka na, magalak tayo. Pangatawanan rin natin ang identity natin itong mula sa Diyos. Pangatawanan natin that we are not of this world anymore. Okay? Tulungan nawa tayo ng Diyos sa pagtanggap ng mga salitang ito, panatilihin nawa ito ng Diyos sa atin, ang mga pangaral na ito, and nawa ang mga application na binigay ko ay mangyari nga sa ating mga sarili-sarili. Manalangin tayo sa pagkakataon. Panginoon, ang panalangin po ninyong ito sa inyong Ama ay napakatamis. At muli namin itong napagbulay-bulayan at nalaman na kami ang inyong tinutukoy sa mga panalangin ito. Unay ang inyong mga alagad, ngunit ito man din ay totoong kahilingan po ninyo sa Ama para sa amin na kasalukuyang mga mananampalataya. Amen, Diyos, ang mga salita nawang ito ay manatili sa aming buhay. Tandaan namin ang mga layuning na pahayag sa amin sa araw na ito kung bakit pinananatili po ninyo kami sa mundong ito. Alalahanin din lagi namin, Panginoon, at magtiwala kami sa inyo na tutuparin po ninyo ang pangako ninyong iingatan ninyo kami mula sa masama, mula sa dyablo, mula sa mga impluensya ng mundong ito. At kami ay pababalalin ninyo at itutulad ninyo sa inyong anak na si Jesu Cristo. Even if it takes us,
even if it takes suffering to be made holy. And also na kami ay na aming pangatawanan ng identity namin bilang di mga taga-sanlibutan dahil kami mga taga-langit na. Yun ang panghawakan namin. And even that is your promise to us. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Maluwalhati po kayo sa araw na ito. Madala nawa namin ang mga aral na ito sa linggong ito at sa buong buhay na kami ay pananatilihin niyo pa sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa kahuli-hulihan, awitin natin ang doxology. Tumayo tayo na. Doxology. Ganyan. Asa. Kaya na lang. Praise God from whom all blessings flow. Yung isa yun. Praise God from whom all blessings flow. Yeah, ulitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Releasing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At nagtatapos ang ating pananambahan sa araw na ito. Sa Panginoon.